Para di na siya idly, nagsuot siya ng helmet sa school. Pero ang nakunan niya ay hindi ang mga guro, kundi ang mga puwet ng mga babae. Nasugatan, pumunta siya sa clinic. Nakita niyang nagpapalit ng damit ang babae. Siya ay nasa second year sa high school. Dahil lagi siyang tinutukso, kaya naglagay siya ng camera sa helmet. Gusto niyang i-live broadcast para mapahiya ang paaralan. Pero pagpasok sa paaralan siya ay pinagtawanan. Tinapunan pa siya ng mga chok. Inutusan siya ng guro na habarin ang helmet. Pero nakipag-away pa siya sa guro. Kaya dinala siya ng guro sa principal. Nang marinig ng principal na naninigarilyo, agad pinapay ang area para mawala ang amoy. Nang marinig ang report, pinilit nilang alisin ang camera. Pero ni-weld na ni Xiaokei ang helmet. Biglang umusok ang basurahan. Halatang di naapula ang sigarilyo kanina. Nataranto naman ang principal. Agad tinapon ang basurahan sa bintana. Muntik pang matamaan ang estudyante. Dinala si Xiaokei sa isa pang guro para manghiram ng tools. Pero pagpasok ay di pala sila nagkaklase. Nalasing pala kagabi ang guro, at ngayon ay natutulog sa loob. Para di masira ang imahe ng paaralan, sinabihan siya ng principal na bumalik na sa silid. Nagpalit siya ng damit, pumunta sa court, napatingin ang guro sa camera niya. Bigla siyang tinawag ng kaklase. Matapos humingi ng libreng oras, nakita ni Xiaokei ang kaklase niya. Nakita naman ng iba ang live niya. Sinabihan siyang bastos, pero di naman nagalit ang babae. Siya ang nobya ng bully sa school. Pero naiirita naman ang babae dito. Kaya sinamahan si Xiaokei na pumunta sa clinic. Magre-report sana sila sa guro, pero nakita nilang may ginagawa ito. Inaprubahan naman ito ng guro. Sinamahan ng babae si Xiaokei sa clinic. Sabi ng nurse, umupo lang siya at uminom ng gamot. Nandoon siya nagpalit ng damit. Parang nalulungkot siya. Hindi sinasadyang tumango. Nasulyapan ang nakakasilaw na eksena. Alam niyang direktang nalagay sa internet. Agad na tumakbo palayo. Pumunta siya sa locker room. Nawala na ang mga damit niya. Nais niyang hilingin sa guard na ik-ek, pero di naman siya nito pinansin. Isang lalaking galit ang biglang dumating. Maya-maya ay tumakbo ang guro niya. Mula sa live ni Xiaokei, nakita nito na may karelasyon ang asawa niya. Nagalit naman ang guard at hinabol sila. Teenage niya silang dalawa, at saka bumalik sa kanyang pinapanood. Agad tumakas si Xiaokei. Pagkadating sa bahay, hindi alam ng mga magulang na may camera sa ulo niya. Sa harap ng camera, pinag-uusapan ang mga problema ng pamilya. Dahil nawalan ng trabaho ang ama, masakit ang tiyan. Lagi silang nag-aaway ng ina tungkol sa pagkain. Ang problema ng pamilya ay nalaman tuloy ng iba. Bumalik na lang si Xiaokei sa silid. Binuksan niya ang kanyang computer. Di inaasahan na may kumuha ng video, at inedit ito ng di maganda. Kinabukasan, pinagtatawanan ang nurse pagdating sa paaralan. Habang nagbubulungan ang mga estudyante, nagtatago naman ang salarin. Ang mas matapang na estudyante ay dumiretso sa clinic. Gustong tulungan ang nurse, pero siya ay sinampal palabas. Pagdating ni Xiaokei, dahil napanood ng iba ang live kagabi sa bahay, umakyat ang kaklase, at ginaya nito ang ama niyang kumakain. Gusto niyang lumaban, pero siya pinigilan. Hinagis ng lalaki ang damit kay Xiaokei. Agad namang umalis ang nobya. Naiinis na siya sa ginagawa nito. Sa kantin, kulang ng 50 cents ang pera niya. Kaya binawi ng cashier ang sabaw niya. Nakita niyang may langaw ang pagkain. Tumayo siya para papalitan. Pero hindi naman siya pinansin. Nagpanggap na bingi ito. Malas naman si Xiaokei. Nakasalubong pa niya ang bully. Parang magugutom siya buong araw. Hindi rin maganda ang pakiramdam ng mga guro. Nakita nila ang mga video. Bakit daw nanakit ang guard nila na di nagtatanong? Pati ang nurse sa clinic. Pati ang pagkasunog ng basurahan sa opisina, mga gurong nahuli, at pati ang cashier sa kantin. Malinaw na kapag magpatuloy pa ang live, masisira ang paaralan. Sumang-ayon silang alisin ang camera, mula sa helmet ni Xiaokei. Nagpasya na ang principal na lumaban. Pupuntahan muna nila ang mga magulang ni Xiaokei. Saka tinapos ang pulong. Pero pinaiwan ang nurse. Hinawakan ang kamay nito at kinausap. Sinabi niyang siya ay magaling. Ikaw ang ika-10 tao na nakipag-usap sa akin ng ganyan, at ang pinakamahusay. Mukhang naloko ang nurse. Sinabi lang ng principal na nag-aalala lang siya. Sinabi na mag-half day na lang muna siya. Saka nagbago ang mukha. Pinuntahan ni Xiaokei ang ina sa bilihan. Tinapon niya ang mga nabulok na gulay. Nakita naman ito ng tindera. Sinabi niya na ilagay sa pinakababa ang mga gulay, para sa kanyang pamilya. Natuto naman ang ina, pero malas dahil nakita ito sa camera ni Xiaokei. Napailing na lang si Xiaokei. Akala ng ina na ikinahihiya siya ni Xiaokei. Hindi niya kasi alam na may camera sa helmet. Pag-uwi nila, nakita nila ang ama na may inaayos. Gustong tulungan ng ina, pero sabi ng ama na gawaing panglalaki.
Dahil hindi masustansya ang pagkain, ito ang pagkakataon para mapakita ang lakas niya. Pero pag alis ng asawa, "Anak, pwede mo bang i-search sa internet?" Dumating na nga ang advisor sa bahay nila. Makikipag-usap sila sa ina ni Xiaokei. Aamin na sana si Xiaokei tungkol sa camera. Pero biglang nakuryente ang ama. Agad nilang sinugod sa ospital. Hindi natuloy ang usapan. Nasa waiting area sila naghihintay ng numero. Biglang nakita ang mister na. Pinagtaksilan ng guro. Kung hindi sana sa live niya, di niya malalaman na niloloko na pala siya. Para makabawi, bilang din, pin-on na sila. Pinapasok ang ama sa loob. Nalaman ng doktor na wala namang problema. Pero kailangan lang magpahinga. Makalipas ang 2 araw, okay na rin. Papasok na sana si Xiaokei sa paaralan. Binangga siya ng 2 lalaki. Nahulog din ang camera niya. Nilagay niya muna ito sa bag. Natulala naman sila sa pagbabago niya. Binantayan siya ng principal sa gate. Pero nakitang hindi niya suot ang helmet. Dahil wala na siyang camera. Inaapi na naman siya. Wala siyang choice kundi isuot ulit ang helmet niya. Kinutya siya na parang pagong. Pero sabi ng babae na mas mabuti pa nga siya. Napayuko na lang si Xiaokei. Nalaman ng principal na nag-leave siya ulit. Pinatawag ang ama niya. Pini-pressure ang ama na patigilin na siya. Dumating ang direktor ng Education Bureau. Pinuri nito ang ama ni Xiaokei. Sumusuporta siya sa camera ni Xiaokei. Sa harap ng camera, binigyan pa niya ng award ang ama ni Xiaokei. Pag-alis ng mag-ama, nagbago ang mukha niya. Nagpanggap lang siya sa harap ng camera. Inutusan na gawin ang lahat para masira ang camera ni Xiaokei. Ayaw niyang makarating ang eskandalo sa pinuno. Nahihirapan tuloy ang principal. Pati ang negosyo ng ina ay nalulugi. Nakita kasi ang mga dunot na gulay niya. Kaya umiiwas ang mga mamimili. Pinapayuhan pa ang iba na wag bumili. Walang alam ang ina, akala lang niya kakaiba. Hanggang sa pinakita sa kanya ng kabilang tindera. Saka nalaman na may camera ang helmet ng anak. Tinago niya ang camera. Nagmamadali siyang umuwi. Para pag-alitan si Xiaokei. Muntik nang mawala ang negosyo. Pero ayaw alisin ni Xiaokei ang camera. Tinutukan naman siya ng ina ng kutsilyo. "Akin na helmet mo, sabihin mo." Biglang may bisita. Pulis ang nasa labas. Akala nila nandito siya para arestuhin. Pero pumunta pala para magpasalamat. Dahil nakunan niya ang 2 magnanakaw. At dahil sa live, nahabol sila ng mga pulis. Nagbigay ng award ang pulis sa kanya. Bilang mabuting mamamayan. "Comrade, matagumpay ka sa iyong misyon. Wala nang dahilan para maalis ang helmet." Kinabukasan, nakatitig ang guard sa CCTV. Nakitang pumasok si Xiaokei. Agad siyang naghanda, dahil sa pag-leave niya. Inutusan sila ng principal na magpanggap. Nakangiti ang guard sa kanya. Pati pagpunta niya sa harap, pinuri rin siya ng guro. Magre-recite na sana pero di siya makapagsalita. Naiinis naman ang bully. Binangga niya si Xiaokei. Ang pinakasobra ay ang cashier sa kantin. Noon kasi kahit nakulang ang pera. Ngayon ay konti lang ang siningil niya. Akala niya bumait na talaga ang cashier. Pero pagdating sa iba, nagbago na naman ito. Mas konti pa nga ang binili nila. Agad sumugod si Xiaokei. Nakita niyang may mga grupo na. Nakita ng principal ang live. Agad siyang nag-text. Naging galante ang kantin. Si Xiaokei namay ay nakabantay sa presyo. Pero di pa nakakain si Xiaokei. Dumating ang bully. Saka tinulak siya. May hamarang sa kanila. Walang iba kundi ang tinulungan kanina ni Xiaokei. Naging polite naman ang bully. "Umalis ka na." Siya pala ang pinuno. Mabilis na umalis ang bully. Pero ayaw sumama ng nobya sa kanya. Sa huli, sa tingin ng pinuno, umalis na lang ang bully. Humarap ang babae sa camera. Sinabi niyang break na sila ng nobyo. Natuwa naman si Xiaokei. Mukhang may pagkakataon na siya. Sa opisina, naiinis naman ang principal. Simula nang nakafocus sa camera ni Xiaokei. Lagi lang siyang nakabantay. Kung magpapatuloy ito, baka sugurin siya. Lumapit ang dean. Gustong pag-usapan ang kantin. Hindi sapat ang kinita dahil kay Xiaokei. Ang principal na walang solusyon. Sinabi na ibebenta na lang ang bahay. "Saan ka titira? Apartment." "Makinig ka. Naiinis na ako. Hindi na talaga sapat." Biglang lumabas sa screen. Nag-aayaw si Xiaokei at ang bully. Nagalit ang bully dahil iniwan siya ng nobya. Nagsantukan silang dalawa. Dumating naman ang babae. Naging magulo ang eksena. Hanggang dumating. Dinala sila 3 sa opisina. Walang pakialam ang principal na mayabang sila. Ngunit bawal guluhin si Xiaokei. Dahil may camera siya. Nang makitang parang walang nakikinig sa kanya, di na nakapagpigil. "Wala kayong kwenta. Kung sasaktan niyo pa siya ulit, papaalisin ko na kayo dito. Takot ako sa lamig. Baka magkasakit. Uminom ka ng gamot. O maghuhukay ako. Mamamatay ako sa ginagawa ninyo." Si Xiaokei naman ay ginagamot ng babae. Di na nakapagpigil si Xiaokei. Hindi alam ni Xiaokei ang gagawin.
Gusto rin kita, ngunit lahat ay nanonood, kaya tumanggi na lang muna ang babae. Pagkatapos, pumunta silang tatlo sa leader nila. Nalaman nito ang tungkol sa Liv. Nainis na rin siya sa kanilang tatlo. Ayaw na niya ng gulo. Sa huli, binatukan niya sila. Dahil malapit mawalan ng trabaho ang ina, nakaisip ng paraan ang ama. Kumatok sa kapitbahay. Umaasang sasabay ito sa pagpapanggap. Isa rin palang aktor, ang kapitbahay. Dahil may reputasyon ang lalaki. Binigyan si Ay ng ama ng 100. Nagsimula na nga ang pagpapanggap. Sa harap ng camera, umakting ang lalaki. Kinuha niya ang mga benta na gulay ng ina ni Xiaokei. Nakikipag-usap, saka inamoy pa niya. Sa wakas, nagkabenta ang ina. Nang makita ng ina ang mga prutas, parang alam niya ang nangyari. Kahit na peking mamimili, pero dahil sa Liv, maiengganyo ang iba. Pinagalitan sila ng ina, pero nagkaroon ng pag-asa. Samantala, umuwing duguan ang bully. Akala ng ina na may kaaway ito. Gusto niyang malaman. Narinig ng ina na binugbog daw siya. At ang suspect ay si Xiaokei. Nang tinatawag silang mag-ama, pagpasok sa silid, na puno ng mga magulang, nagsalita ang ina ng bully. Ipinatawag ang mga magulang, binanggit niya ang camera ni Xiaokei. Pero naging defender ni Xiaokei ang principal. Pinagalitan pa ang ina ng bully, dahil suportado niya itong pagmamasid. Di lang siya, aprobado din ito ng mga head. Naniniwala siyang daring ang araw na mag-uutos ang presidente, na bawat paaralan ay may camera sa bata. Nagalit naman ang ina, hindi na ba mananagot dahil may camera? Pinakita niya ang sugat ng anak. Gustong magpaliwanag ni Xiaokei, pero sabi ng ina ng bully na siya ay walang pinag-aralan, pati ang ina ay wala. Nasaan ang ama ng anak mo? Nasa trabaho, siya ang kumikita. Yung nanay niya, nagtatrabaho din, kumikita din at magandang buhay. Nagtanong ang principal sa lahat. Sabi ng isa na palabasin muna ang bata, saka sila mag-uusap. Dahil hindi sila mababait, kakalabas pa lang ni Xiaokei, pati ang bully lumabas din. Nagpakita ng kasamaan, at kinukot siya si Xiaokei na nagtatago lang sa camera. Di raw niya kayang labana. Binigay ni Xiaokei ang camera sa kaklase. Saka pupunta sila sa field para magharap. Pinigilan siya ng babae. Sabi niya na sinasadya lang ito ng bully. Parang nabaliw ang bully. Pinulot niya ang putik sa lupa at tinapon sa sarili. Para magmukhang biktima, pinunit niya ang damit gamit ang bibig. Hindi pa nakontento, sinampal pa niya ang sarili. Pero lahat ng ito ay nakukunan ng camera. At pinapakita ng Liv sa phone ng principal. Pakiusap, huwag mo akong saktan, nagkamali ako. Ako ay isang aktor. Pagbalik niya para humingi ng tulong, napatingin na lang ang mga magulang sa kanya. Sa huli, naging magkasintahan si Xiaokei at ang babae.